Dekada 60 nang sumabak sa mga bulwagan at teatro ang nooy theater actress na si Miss Jeannie. It's uplifting. Yung parang pagkatapos ng isang palabas, ang saya-saya mo ba? It's so fulfilling. Hindi pwede mangyari. Gumanap siya noon sa di mabilang na palabas Anak ng sapatero ng kabayo. at tiningala ng mga tumatangkilik sa naturang sining. Ilan lamang sa mga ito ay ang Aling Poleng, taga sa panahon, Hedda Gabler at larawan ng Pilipino. At dahil sa husay sa pag-arte, narating din niya ang iba't ibang bansa upang magtanghal kasamang ilan sa mga batikan nating artista. I had the good fortune na nagpunta ako sa Canada. Habang ginagawa nila yon, kulang pa ng isang tao dun sa play. Until they called me up, can you be ready? Sabing ganun sa akin in a few days. For what? Sabi ko naman, magta-travel tayo all over Canada. Sabing ganun, I will bring sarsuela paglipas ng dilim. Naitampok din ang kanyang husay sa pelikulang Ora Pro Nobis ng namayapang direktor na si Lino Broca. Ang mga vigilante, Colonel, bakit niyo sila hinahayaang gumala-gala? May pananagutan tayo sa isa't isa, Colonel. Kasabay ng pag-arte sa entablado at pelikula, gumanap din siya bilang isang guro sa totoong buhay at nagturo sa loob ng mahigit 3 dekada. Hindi lang teaching ginagawa ko sa FEU. I was also the theater manager of FEU. So, actually, dalawa ang position ko in FEU. Administration at saka teaching. Pag nagtuturo ako, because it's drama, no? Siyempre maraming interesado kung ano ba ginagawa niyo dyan or something. Basta klasiko, punong-puno ng nanonood. Isang istrikto at disiplinadong guro ang papel na kanyang buong pusong ginampanan sa kanyang mga mag-aaral. Subalit ang pagiging ina sa pamangking inampon ang pinakamalaking papel na kanyang isinabuhay. I took him hanggang namatay yung sister ko. Pinag-aral ko siya, binuhay ko siya, dinamitan ko siya. Sorry. Sa kada araw ng kalendaryo, walang sawang pagsisilbi ang inihahandog nito ng buong puso. Para pangtulong niya, lalo na pag naihi siya, Lalo na pag buhay wala siya. ako, ito, ginawa ko para sa kanya, may kapitan siya. Matibay. Oo. Ano to yun? Si Milet lang nagtyaga sa akin. Eh siguro kung wala siya, di baka namatay na ako. Kasi nakadepende ako sa kanya. Pati when I feel like urinating, mga ganun, yung mga personal ko. Pinaliliguan niya ako, ganyan. Similet na ang halos itinuring na pamilya ni Miss Jeannie. Ang ilan daw kasi niyang kapatid ay sumakabilang buhay na, samantalang ang isa ngayon nasa Baguio. Pagpapasalamat sa kanya kay Milet kasi hindi lang sa kanya, pati ng pamilya niya. Sana tumagal pa yung ganitong pagsasama, magkakaibigan. Hindi na estudyante, professor ang relasyon, kundi magkakaibigan na. Okay, so what's the learnings here? Ano yung learnings natin dito? Sikat siya, sumikat siya, nag-travel siya, inalagaan yung pamangkin niya, pinagtapos Sir, siya. palakas po humina yung ano mo, yung mic mo. Oh. Yes. Okay, can you hear me now? Okay na? Konting lakas pa po, sir. Ano nangyari? What happened? Wait tingnan ko lang yung ano ko.
Wait lang po. Ba't may controlling sounds? Hello, naririnig na po ako. Okay na po ba? Yes po, okay na po. Okay na. Okay. Sinit ko na lang. Okay. So may learning, a lot of learnings, no? 30 years siyang nagturo. Hindi pinaghandaan yung pagtanda. It is very inspirational sa amin kasi teacher din kami. Nakaka-relate kami sa kanya. Now, lessons here. Di ba? Ano yung lessons natin dito? Okay? We don't like to see ourselves to be old, nor to be poor, and even to see ourselves to be sick. But what is worse when we discover ourselves to be old, poor, and sick? Okay? So, what are the fear of being old? Number one, fear of wrinkles. Di ba? Wala kayo napapansin? When we reach 40, ang dami ng cream ang inilalagay.